Ating lahat mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At yung araw ay pag-uusapan natin ay kung komportable ka ba sa buhay o Jesus, Son of Man. At ang ating Bible verse ay mula sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "In my vision, at night I looked, and there before me was one like a son of a man, coming with the clouds of heaven. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed." Ang ating pamagat na Son of Man ay madalas ginagamit ni Jesus para tukuyin ang kanyang sarili. At dito si Daniel ay pinapakita kung gaano ka-powerful ang title na ito. Siya ay darating mula sa langit, may buong kapangyarihan, at maghahari magpakailanman. Pero bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? At anong kinalaman nito sa tanong na kung komportable ka ba sa buhay? Kapag masyado tayong komportable sa mundong ito, mga kapatid, na minsan nakakalimutan natin, hindi dito ang tunay na kaharian natin. Lahat ang meron tayo, career, achievements, possessions, comfort, lahat yan ay pansamantala lamang. Pero ang kaharian ng Son of Man, hindi mawawala, o hindi mawawasak, hindi matatapos, at hindi mawawala. Kaya ang tanong dito mga kapatid ay kung saan ba angkla ang puso natin, sa temporary comfort ng mundo o sa eternal kingdom ni Jesus. At para ngayong araw mga kapatid, ang daming distractions natin sa buhay, masarap ang entertainment, convenient ng technology, at madali tayong magbuhay sa ating comfort zone. Pero minsan ang comfort ay nagiging danger zone. Dahil dito tayo nagiging spiritual sleepy, hindi na tayo nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Word of God, hindi naghahangad na lumapit kay Lord. Bakit? Kasi okay na tayo, komportable, walang struggle, pero hindi tayo tinawag ni Jesus para maging comfortable. Tinawag niya tayo maging faithful sa Kanya. At magiging faithful ang nangangailangan ng pagkakilala sa tunay na hari, ang Son of Man, na darating muli upang itatag ang Kanyang eternal kingdom. Para sa ating teachings ngayong araw ay unang-unang, the Son of Man is the true King. Siya ang may ultimate authority, hindi pera, hindi trabaho, hindi mundo, kundi siya ang ating Panginoon. Kalawa, His kingdom is eternal. Lahat sa mundong ito ay lilipas, pero ang kaharian niya ay manatiling magpakailanman. Comfort can distract. Pangatlo ay panghuli ay comfort can distract us from commitment. Bakit tayo ay nasosobrahan sa convenience, nalilimutan na nating sundin, mahalin, at unahin si Kristo. Kaya mga kapatid, dapat natin tanungin natin mga sarili ngayon na mas komportable ba tayo sa mundo kaysa committed kay Jesus, o mas nasasanay ba tayo sa convenience kaysa sa obedience. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa panonood.